shit. Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,847 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila, no? Dyan sa Maynila po, no? Nagkakagirian na, no? Ang dalawang kampo ni Mayora Hani Lacuna, ang incumbent administrator or mayor ng Maynila. At saka syempre ang dating administrador, dating Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila. No? Pero hanggang ngayon, tinatawag pa rin Yorme si Isko Moreno dahil nga naman nakatatak na sa isipan ng mga Manileño ang kanilang Yorme ay talagang nagsisilbi para sa kanila at hindi lang para pang sarili lamang. Iba talaga ang sinasabi ng tunay na survey sa mga town meeting at kwentuhan sa kalye at on the spot na tanong ng mga batang Maynila, bukod pa ito sa tanong ng mga Commission Political Survey. So, sa mga nakaraan nating programa, sinasabi natin na talagang mananalo na si Yorme Isko Moreno at sinasabi natin na talaga namang siya na magiging susunod na Yorme o Mayor ng Maynila. Mas marami ang naniniwala na karapat-dapat na ibalik na alkalde ng Maynila si Francisco Yorme Isko Moreno Dumagoso sa 2025 midterm elections. Obvious naman dahil mula ng 2019 hanggang 2022 ay napaganda niya ang Maynila at ang dami niya mga innovations at mga projects dyan sa Maynila. Pero nung 2022 hanggang sa ngayon ay talaga parang tila bagang dumilim, no? Dumilim ang Maynila at talagang walang napakadumi, napakadugyot ng Maynila. Mas marami ang naniniwala na karapat-dapat na ibalik na alkalde ng Maynila si Francisco Yorme Dumagoso. Iisa ang sinasabi ng maraming nakakausap, no? Sumagot sa tanong kung bakit si Isko gusto nila ulit na maging mayor ng Maynila. Syempre naman, obvious na obvious, si Yorme Isko kasi ay may napatunayan na at bilang kuda ng kuda at pangako ang naririnig sa kanya nung ito pa ay may timon sa bangka ng Manila City Government. Ngayon, anong pinagmamalaki nila? Yung sa City Hall daw, nako, ay mapunta ka diyan na walang mga camera na kung sasabihin mo bakit nagkaganon. Yung ibang kandidato, kuda lang at pangako naririnig nila, walang saysay, walang nakikita, wala lang. Sabi nga sa kanto, salitang walang gawa, ang resulta nga ang taong bayan. Kawawa ang mga Manileño pag hindi na elect si Yorme Isko Moreno, pero imposible nga yun. No? Sabi nga ng isang commenter ay talagang sa daya lang matatalo si Yorme Isko Moreno. Nung alkalde si Isko ay may mga pruweba at may nakita at nagawang magagandang proyekto sa housing, education, health, etc. Tinatawag nga itong resibo. Maraming resibo ang talagang ginawa ni Yorme Isko Moreno nung nanunungkulan pa siya. Kaya nga naman nung nag-iikot siya recently ay makikita mo talaga natural na natural sa kanya. Alam na alam niya yung mga proyekto at gagawin niya pang mga proyekto. Yung ibang kandidato, kudalang at pangako naririnig nila. Walang saysay, walang nakikita, wala lang. Sabi nga sa kanto, walang gawa, no? Salitang walang gawa, no? Noong kasagsagan ng pandemyang COVID-19, okay? Dahil maagap at masipag sa pagkilo si Yorme Isko ay ilang daang libong Manileño ang niligtas sa perwisyo at kamatayang dala ng pandemya. May mga namatay pero may mga nailigtas din. Daming nawala ng trabaho noon gawa ng pandemya pero sa maraming proyektong pabahay, infrastructure projects, nabigyan ng hanap buhay, nabuhay ang pag-asa na ibsan ang hirap ng jobless Manileño. Tama nga din naman yon. At tax incentives, tax holidays, mabilis na approval ng mga dokumento sa pagtatayo sa negosyo ang ipinatupad ni Moreno sa city government para sa nalugi at nagsasarang negosyo. Kaya nakapagbukas na uli, nakapagbangon uli ang mga naluging negosyante at naingganyong lokal at dayuhang investor. Yun naman po ang mahalaga. Kaya nga po tayo nagtataka sa sinabi ni Mayora na limitado sila. Di
isipin mo at gawin mo na huwag maging limitado ang lungsod ng Maynila. Alam ni Yorme Isko ang epekto ng ganitong estratehiya sa ekonomiya. Anya, may multiplier effect ang maagang na paglalakad ng permiso sa negosyo at maluwag na pautang sa buhay at kabuhayan ng tao. Kaya sa kakayahan, diskarte at talinong ito ni Isko Moreno, Yorme Isko Moreno, kumbinsido ang mga batang Maynila na dapat nang ibalik itong alkalde. Naniniwala mga batang Maynila na kung si Yorme Isko ang may timon o naglilid sa City Hall ay mararagdagan ng mga proyektong pabahay na tulad ng Condominium 1 and 2 at iba pang magagandang housing project, Baseco community na kompleto sa paaralan, recreation area at iba pa. Kung mayor si Isko anila, may isaayos ulit ang mga napabayaang lugar na hindi nagampanan ni Mayora Hani Lacuna at mga opisyalis nito. Naniniwala at buo ang tiwala ng mga taga Maynila no kung si Consi o si Yorme Isko Moreno ang mayor ay makakapagpatayo ito ng karagdagang ospital, health centers at iba pang pasilidad na gamutan sa siyudad ng Maynila. Kaya iboboto uli ng mga tinanong si Yorme Isko bilang alkalde ng 2025 mayoral election. Kung si Isko ang mayor, anila, tsak uunahin nila nito ang pagkakaroon ng mga dekalidad na paaralan sa elementary at high schools na kompleto at sa computer at may air conditioning pa. Di ba? Nakikita naman natin dito, no? Nagiging vertical ang mga eskwelahan. Yung bilis kilos na plataforma ng gobyerno ni Isko sa awa ng Diyos, basta naging mayor ulit, si Isko ay mararamdaman sa buong Maynila at mga karatig po. Mangyayari muli ang unti-unting pag-angat ng Maynila kung si Yorme Isko ang magiging mayor ng lungsod ng Maynila. Sigurado ibabalik sa katinuan ang City Hall pag si Yorme Isko ang alkalde at buburahin ang red tape. Titiyakin mabilis ng registration, tax incentives, mabilis ng permit at licenses, transparent na transaksyon sa kontrata sa city government. Mangyayari ito at ito ang pag-asa at gagawin ng maraming botante ng Manileño para masiguro sa pangyayari sa lahat ng ito. Kung si Isko na ang mayor ng Maynila sa 2025 midterm election. Ay, nako, marami. Ayan, okay, sige po okay, kayo po ba, no? Kung sino po ba ang gusto nyong maging mayor, no? Sana po tulungan natin si Yorme Isko Moreno upang maging mayor dahil nga po, no? Tinatanong ng iba, bakit nga ba si Yorme Isko Moreno sa resibo pa lang ay panalong-panalo na ang Maynila para sa ganito. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.